The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. The Jews murmured about Jesus because he said, I am the bread that came down from heaven. And they said, is this not Jesus, the son of Joseph? Do we not know his father and mother? Then how can he say, I have come down from heaven? Jesus answered and said to them, stop murmuring among yourselves. No one come to me unless the Father who sent me draw him, and I will raise him on the last day. It is written in the prophets, they shall all be taught by God. Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me. Not that anyone has seen the Father except the one who is from God. He has seen the Father. Amen. Amen, I say to you, whoever believes has eternal life. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the desert, but they died. This is the bread that comes down from heaven, so that one may eat it and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world. My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning to everyone. Entrada pa lamang po ng ating mga pagbasa ngayong linggo, ang tinutukoy ko ay ang ating ebanghelyo kung napansin po ninyo. Simula pa lamang nito, entrada pa lamang po nito, mainit na yung mga mata ng mga Hudyo kay Jesus. Negative na agad ang tingin nila sa mga sinasabi at ginagawa ni Jesus. Kumbaga, kontrabida po sila. In our gospel for this Sunday, the Jews murmured to one another. They began to murmur against Jesus. They criticized him. Nibubulungan na po kano, nagbulong-bulungan ang mga tao, mga kababayan ni Jesus, ang mga Hudyo, dahil hindi nila matanggap ang sinabi nito. Ano po ang sinabi ni Jesus sa pagbasa natin? I am the bread of life that came down from heaven, he said. Ako ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. Hindi nila tanggap. Ano po ang naging reaksyon ng mga kababayan niya, ang mga Hudyo, sa sinabi niya? Ano ang naging reaksyon nila? Is this not Jesus, the son of Joseph? We know his parents. Then how can he say that he came down from heaven? O, sasabihan ng eni, na may nibatan niya kanubanwa, tinipay ang iba't banwa. Nararing Hudyo kaya. You know what, my dear friends? We are a people who love to complain. We are a people who love to murmur. Diba? Kumbaga, tayo kapag kami hindi tayo gusto, kung minsan negative agad yung dating sa atin, nagiging kontrabida tayo. Alam po ninyo, yung mga kontrabidang tao, yung mga negative na tao, kailanman hindi sila makakakita ng mabuti sa ibang tao. Kasi negative yung tingin nila o pagkakakilala nila sa iba. Kapag ka negative kang tao, yan mang maliit na tinatanggap mong grasya, yan mang kaunti na tinatanggap mong grasya, yung magpasalamat ka, hindi mo magawa. Kapag kontrabida ka, di takbong diferensya na mo aging manupaya ka. There was this Greek philosopher named Epictetus, at gusto ko lamang pong hiramin yung mga salitang sinabi niya. Sabi ni Epictetus, sa philosopher, sabi po niya,
Life is not about what happens to you. It's about how you handle what happens. That's true. Life is not about what happens to you. It's about how you handle what happens. King biyata mo kanu, mo kanu lalawan nung naning malilyari king biyemo o milyari king biyemo. Nune, mas maulaga kanu kaniti, mas importante kanu kaniti, nung makanano mong harapan ng malilyari king biyemo. Nung makanano mong harapan at tatanggapan ng milyari king biyemo. Sa ebanghelyo po natin ngayong linggong ito, nahatsit si Jesus sa mga Hudyo. Pero ang magandang ginawa niya ay hinarap niya ang mga ito. Nagturo siya, nangaral siya, masalanala, tungkol saan? Tungkol sa tinapay ng buhay. 3 linggo na po nating naririnig ito, the Bread of Life Discourse. Tiro na la, menharal ya karela, masalanala tungkol king tinapay ng diye. Ang pagkain nagpapabusog, ang tinapay na nagbibigay buhay, nagkakaloob ng buhay na walang hanggan. Ang mismong sarili niya, ang tinutukoy niya, siya mismo yun. Kaso may problema tayo dito. Bakit? Kasi ang mga kababayan niya, ang mga Hudyo, sarado yung isip nila, sarado yung puso nila sa kanya. Diba minsan, nabanggit ko na po sa inyo, mahirap gisingin ang taong nagtutulog-tulugan. At mahirap pong paliwanagan ang taong sabihin nating nagbubulag-bulagan o nagbibingi-bingian. Meron pong slogan, di ba, yung mga nasa military? Ano ito? Obey first before you complain. Learn to obey first. Learn to listen first before you complain. Maminto ka pa mo, bago ka magreklamo. Sumunod ka muna bago ka magreklamo o sabihin yung gusto mo. Kung i-revise ko po ang mga salitang ito base sa sarili kong pananalita, ang sasabihin ko sa inyo ay ito. Makinig ka muna. Umupo ka, mag-isip ka, pag-aralan mo, suriin mo, bago ang pagsasalita mo. Pakibalwan mo pa mo, panigaralan mo pa mo, suriyan mo pa mo, bayo ka kumangkang. O bayo ka magsalita, bayo ka manatu. Sa ganyang pamamaraan po, nagkulang nagkaprobleme ang mga Hudyo kay Jesus. Bakit? Kasi nagbase lamang sila sa pagkakakilala nila sa Kanya. Kaagad-agad nagbulungan sila, agad-agad lang kinangkang sinabi, agad-agad migmarites lapi naman. Si Jesus, hindi muna nila pinakinggan. Gusto ko po ang ganda ng ating responsorial psalm ngayong linggong ito. Taste and see the goodness of the Lord. Kingamanong si Swan, mas malalam ye. Pilasan yu at akit, ing kaya paning Gino. Gana. Taste and see the goodness of the Lord. Yan po ang naging problema ng mga kababayan ni Jesus sa Kanya. Yan ang naging problema nila. Ito ang naging problema ng mga Hudyo, itong salmong tugunan natin ngayong linggong ito. Bakit? Because they did not taste it. That's why they were not able to see, to recognize, to grasp His goodness, His kindness. Kumbaga po king tamangan makaniniya mo yan. Ding Hudyo, inyang ikit dat nagsalita yung Gino, kumbaga king pamangan, kabudya sinubo. Danilengot pa, kabudya niya nakmul kanita. Ganun lang. Yung mga Hudyo, kaya't nagbulong-bulungan sila sa nirig nila kay Jesus. I am the bread of life that came down from heaven. He said, tila ba ang ginawa nila sa isang pagkain, sinubo nila, hindi na nila nginuya pa. Anong ginawa nila? Ayun, nilunok na nila. Kaya nga't sa bandang huli, sila din ang nagsisisi. Nagmistulang gutom ang kanilang mga sarili. Bakit? Maranok la kaniting tinapin ng bien. Maranok la kaniting tinapin mabien bien. Si Jesus po mismo, siya mismo ang nagsasabi sa ating lahat na siya ang tinapay ng ating buhay na nagpapabusog ng mga kaluluwa natin
ng mga kalooban natin. Sana lahat po tayo palaging makinig sa kanyang salita. Listen to Him, receive Him, and live with Him. Amen.